Ma'am, doon lang sa mga gate. Mahal. Sipsitan mo na ako. Upaalam ka ni Papa mo. Praise God, ililinggong tayong lahat tumayo. Awitan muna natin ang Panginoon before tayo mag-iligay sa bata. Awitin natin ang isang chorus. Still. Ang marunong sa awit, tulong natin sa pag-awit. Within your mighty hand, hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are my God. Praise my soul in Christ alone. Know His power in quietness and pride. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are my God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are my God. I will be still, know you are my God. I will be still, know you are my God. Hiling ko si Pastor Oliver, manalangin para sa ating pagpapalala. Diba? Tayo manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, magpasalamat kami Panginoon sa araw na ito. Dahil po sa pagpapatuloy po sa aming buhay, lalo na sa mga araw na ito Panginoon, hindi kami upang sa gawa ang galay sa batang ito Panginoon. Nakasulat sa Biblia na dapat na galay namin ng mga bata tulad nito Panginoon. Salamat po sa pagkasimula ng aming gawain. Ikaw Diyos ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Sa salita mo, namin napakinggan at sa buhay sa bawat isa sa amin. Ikaw Diyos ang patuloy na magpapala sa patira ng dito ngayon. Pero nalalay ang bata ng Diyos. Bayan mo siya sa pagkakalaki ng mga magulang at ng mga sponsor. Ikaw Diyos, salamat po po sa kanyang pangalan. Amen. Pwede na po tayo makaupo.
So ang ating gawain sa umagang ito is child dedication. I-dedicate, ihandog ang isang bata sa Panginoon. Ibig sabihin, kailangan na ang isang bata ialay natin sa Diyos upang ang Diyos na ang nagiging magmamay-ari ng kanyang buhay. So, yung kagaya ng isang bagay na kapag hindi mo pa yan binili, hindi mo masabi sa supermarket na sa'yo na yun. Pero pag nabili mo na, pwede mo lang ganin sa bahay. So sa atin, ang child dedication is paghandog sa isang bata sa Panginoon. Sa edad na yan, hindi siya pwedeng i-baptize. Kasi may kaibahan ang bautismo sa dedication. Ang dedication, ihandog mo siya dahil hindi pa naman niya alam kung ano yung mabuti at masama. Ang bautismo, personal yun na decision. Ang ibig sabihin, pagtalikod sa kasalanan. So, ang bautismo, ang edad ng pwedeng bautismuhan, 12 pataas. Alam na niya kung ano ang mabuti at mali. Sa bata, kailangan lang niya na may protection siya mula sa Panginoon. Basahin natin dito sa Lucas chapter 2. Meron tayong masiyang tungkol sa child dedication. Dinala si Jesus sa templo. Luke chapter 2. Sa 22. Dito sa 21, pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipinaglihi. 22, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Sapagkat ganito ang susulat sa kautusan ng Panginoon, bawat pangalan na lalaki ay talaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, maaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Okay, so 25, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon doon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nila Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hiningi ng kautusan. Inarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagmuli siya sa Diyos. So ang paraan ng ating dedication ay kargahin ang bata. At ang sabi pa dito, meron tayong mga yung kautusan, sabi pa dito, nasa kanila noon maghandog ng mag-asawang bato-bato o kaya ay dalawang inakay na kalapati. Meron silang mga sa atin. Sabi pa nila na ang paghandog ng isang bata sa ibang sikta ay hindi raw, sabi pa nila na hindi legal. Dahil isa lang daw ang maghanap ng legal, pati yung kasal. Sabi ko, hindi naman. Lahat yun, basta yung mga pastors binigyan ng authority
mukhang magiging legal ang lahat ng gagawin. No? So sa atin, once na ibigay natin, ihandog natin ang bata sa Panginoon, tatanggapin yun ng Panginoon na bilang kanyang anak. So ang ating obligasyon, instead na meron tayong mga ano pa dito yung mga batuko, mga obligation sa atin, hindi tayo masyadong pinipilit na ang kaibahan lang sa atin kung ano lang yung makaya mo. Ang tawag dyan is love gift. Yung kung ano yung kung makaya mo, kung meron kang maibigay sa yung inaanak, at saka kung meron ka rin maibigay din sa maghandog. Pero hindi talaga magsabi tayo na ito yung amount, kailangan magpadidikit kayo, ganito talaga yung bayad ninyo, sa atin, hindi kung ano lang yung ating makakaya. No? So at saka ang sabi pa dito na ang isang tao na si Simeon, siya ang naghandog sa Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, siya ay inialay noong ang kanyang edad ay 8 days pa lang. 8 days ang kanyang edad. And then, bata pa, siya ay tinatawag na circumcised na o tinulig na siya. Kasi ang ibig sabihin ng circumcision, paglilinis, ay spiritual na kahulugan. Paglilinis, at ito ang pangalan niya ay Jesus. Ibig sabihin, tagapagligtas, ito ang pangalan sinabi ng anghel bago pa siya ipinaglihim. No? Meron tayong batayan sa seremonya sa child dedication. Ito ay ang ating ialay ang bata sa Panginoon. Kaya ang paraan ng pag-alay sa 28, ikinarga ni Simeon ang sanggol. Ikalong mo lang. Pagkatapos ay inandog sa Panginoon at magpupuli mo ang malaga na ialay sa Panginoon. So either mga pastors, yung mga priest, yung may mga nagilid sa church, yun ang binigyan ng karapatan na mag-alay ng mga bata sa Panginoon. Ngayon, ano naman ang obligasyon ng magulang? Siyempre, sa mga magulang, kahit pwede na lang kayong umupo, hindi lang kayong tatay. So, sa magulang, meron tayong tinatawag na obligasyon. Ang obligasyon natin bilang mga parents, hindi lang yung isilang natin sila, pagkatapos kung saan-saan na sila mabubuhay sa kalye. No? Marami tayong mga bata nakikita doon sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng yung mga delikado na mga area. Na kung tatanungin natin, saan ba ang mga magulang dito? Bakit sila napabayaan? Ano ba ang obligasyon ng mga magulang? Siyempre, ang unang obligasyon ng mga parents is to provide their needs. No? Kailangan na matugon ang kanilang pangailangan. Ay, kagaya ng bata na yan. Kagaya ni Brian. Naintindihan siguro niya na siyang pinag-usapan. No? So, kanina hindi yan umiyak. No? So, ang kanyang buhay, sa bata na ganyan ang ilang araw pa lang, kagaya sa atin noon, dumaan din tayo pa sa bata. Kung hindi na sikap ang ating mga magulang na ingatan tayo, pati langaw, hindi ka pwedeng makadapo sa atin, yung paano tayo pinapakain, paano provide ang ating mga pangailangan, hindi tayo magkaroon ng ganito kalaki na katawan kung hindi tayo iningatan ng ating mga magulang. Diba? Ganun ang pag-ingat. Kasi kung ganyan na bata, kung maliit pa tayo, pwede tayo ilagay dyan sa labas. Mahala na sinong kukuha. Pero dahil sa magulang, obligasyon na iingatan ang mga bata, i-provide ang kanilang pangailangan. At alam natin kung paano tugunin ang kanilang pangailangan. Iba't iba ang bata, hindi sila marunong magsalita, pero alam natin kung ano ang kahulugan ng bawat iyak nila.
Ang bata, kapag umiyak siya na parang iba yung kanyang tunog ng iyak, ibig sabihin, siguro may kabag to. No? Yun. May iyak din na bata ng yung takot, ang tunog niya ay takot. Meron din siyang iyak na gutom. Pero tayo na mga magulang, lalo na sa mga nanay, alam natin yung anak ko gutom na din. Meron tayong mga signs. Then, pangalawa, siyempre kung marunong na yung mga bata, medyo magkina, ibigay naman natin sa kanila ang tinatawag na yung ating discipline or ituro na naman natin. Teach them. Sa Agriculture verse 6, ituro sa mga bata ang dapat nilang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Diba? Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. Ituro. Kasi kung hindi natin ituro, maaaring nilihis ang kanyang landas. Ang mga bata, kapag narinig na nila ito nung sila ay maliit pa, di niya ito malilimutan. Kaya sa atin na mga parents, iwasan natin na makarinig ang ating mga anak ng salita na hindi maganda. Sabi daw ng may isang nagtanong, Lung, saan ba yung bahay ninyo? Saan ba na yung bahay ninyo? Ay, yung bahay namin, doon sa impyerno. Impyerno ang bahay ninyo? Sino ang pangalan ng mama mo? Ang pangalan ng mama ko? Ano? Basta ang papa ko, ang pangalan niya, demonyo. Ang pangalan ng mama ko, tanga. Ganun ba yun? Kasi araw-araw niyang naririnig. Yung mga salita na hindi maganda. Wala nang tawag na wala nang love sa pamilya. Kaya, saan ba yung bahay niyo tuturo niya ganyan? Kasi ang palaging narinig pala niya sa papa niya, impyerno ang bahay na ito. So, yun ang palagi niyang naririnig. Kaya iwasan natin ang mga salita na hindi sana nila marinig ang mga words na hindi kaya-aya sa kanilang pandinig. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. Hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Kahit saan pa sila pupunta, hindi nila makalimutan na, lalong-lalo na, kailangan meron silang takot sa Panginoon. At paglaki nila, kailangan hindi sila lalaban sa kanilang mga magulang. Kasi kung lalaban sila sa magulang, maaring ang salot ay kanilang tinatawag na ma-experience nila. Nandyan sa Ephesians chapter 6. Igalang natin ang ating mga magulang. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Kung may utos sila na may utos tayo sa kanila, basta yung utos naman natin na hindi naman masama. Sa mga anak, kailangan nila itong sundin. Pero kung magsabi ang magulang, anak, magnakaw ka muna ng ulam sa kapitbahay. Ay, sabi ng anak, ay hindi ako pwede magnakaw pa. Ay, utos ko yun. Kailangan mong sundin. So, ang sundin ng mga bata na utos, ayon yun lamang na narapat. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Igalang natin. Tayo na may mga parents na, kasi ang mensaheng ito, hindi naman pwede natin mensahian ng bata, no? Para naman sa atin, na ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So vice versa, mayroong paalala para sa mga anak, mayroon din paalala para sa mga magulang. No? Sa mga magulang, na huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating mga anak. At sa mga anak naman,
ay kailangan lang na igalang ang kanilang mga magulang. Kahit galit na galit ang ating mga magulang, hanapin din natin na hindi tayo makapagsalita ng masama sa kanila. Kasi ito pala yung sikreto na lalawig ang ating buhay. Yung mahal natin ang ating mga parents. Mahal natin ang ating mga magulang. Ganun din sa mga magulang na mahalin din ang mga bata. So ano naman ang obligasyon ng mga ninong at ninang? Diba? So kanina parang nagbiro tayo na ang mga ninong ay magtatago na sa panahon ng December. Parang biro lang yun mga kapatid, no? Pero kung ano naman, ang ninong at ninang, pangalawa tayo na mga magulang. Second parents. Halimbawa, wala sila ni Brother Benji, wala yung mama niya, si Sister Rebecca, wala dyan. Nakita ninyo ang inaanak ninyo na nagalagala sa daan. Ano ba ang ating gagawin? Sabihin lang ba natin, pabayaan mo? Wala talaga yung mama niya. Yung mama talaga niya, pabaya talaga yun. So may obligasyon pala tayo mga ninong at ninang. Kaya minsan, ang isang bata, ang kagalakan ng bata, pagdating ng December, pupunta ako kay Nino, baka may matanggap ako. Sana naman hindi mangyari na pagkatok sa bata sa pintuan natin ay magkalabog na yung ating pintuan. Ha? Mama, naipit yung kamay ko. Bakit? Sinara na kagad ako ni Nino pagdating. Ha? So, natural lang talaga yun na mag-expect sila ng matanggap. Kasi darating ang panahon na sila naman ang may bibigay. Paramdam natin sa kanila na para din tayong mga magulang na. Halimbawa, pupunta sila sa atin. May panahon na gusto silang mag-aral. Kung malaki na itong si Brian, sabi niya, gusto ko mag-aral ng hali. Diba? Masali kayo doon, pwede kayo mag-ambag-ambag. Kung ito, magkano ba ang tuition mo sa isang taon? Pumunta natin. Pero, hindi natin sabihin na, ay, hindi ko obligasyon yan. Kung may nanay kayo, may tatay. So, ganun din sa mga magulang, hindi din natin iasa sa mga ninong at ninang. Hindi na kita paaralin na, marami ka ng mga ninong at ninang, hihingi na lang tayo ng tulong. Kasi ang unang obligasyon talaga yung mga parents. No? Pag-provide ng kanilang needs, pag-provide ng kanilang mga kailangan kayo sa school. So, ano pa ang obligasyon ng isang mga ninong? Ano pa? Ano pa yung napansin ninyo na kailangan gawin ng isang ninong? Ano pa ba? Meron ba kayong masabi? So, basta yung ating obligasyon na parang pangalawa kayo na mga magulang sa bata. Maaari ninyo tulungan, pwede kayong magbigay kung nakita ninyo na parang kailangan niya yung tulong. God forbid, ang bata minsan may magkaroon ng may mga karamdaman kasi dadaan talaga sila sa ganun. Kailangan sa atin, kumbaga sa rescue, mga rescuer na agad kayo. No? Yun ang maganda kung ang bata ay mayroong ninong. So, pero kadalasan yung narinisan, ako ninong ko, ay ninang ko dalawa lang. Isa lang yun, nung bata pa ako, palagi nila akong binibilan ng damit. Ay isang ninang ko binibilan ng damit, yung manika, naalala ko yun eh. Pero malaki na hindi ko na sila makita. Pero at least yung bata pa, naramdaman ko na gaano nila ako kamahal. Yung mga laruan, mga pagkain, gano'n lang naman ang kailangan ng bata. Kung malaki na sila, malaki na din ang kanilang needs. So hindi na po tayo magtagal. Yun lang po ating paalala sa mga ninong at ninang na kaisi lang naman talaga. Hindi naman mahaba ang sinubunya sa child dedication. Yes, God, manug muna tayo ng isang awit sa Panginoon. I-dedicate natin yung bata. Pwede sa isang worship ko. Kung may words ka na yung tagay.
habang ako mayroong lakas, maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking ialay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, aba'y hininga, magpupuri sa pangalan mo, aking Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa pangalan mo, aking Panginoon. Magpupuri sa pangalan mo, aking Panginoon. Yes, Lord. Sa mga magulang, nais ko na isipin muna natin sandali, ano bang obligasyon natin sa ating mga anak. Ganun din sa mga nidong at ninang na magano tayo ng panahon na ano kaya ang maitulong ko sa bata na ito. Sundin ninyo ang aking panalangin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, inihandog namin ang aming anak na sa oras na ito, siya po ay yung tatanggapin bilang anak mo, Panginoon. Tulungan mo rin kami na may bigay sa Kanya ang tamang disiplina at tamang pagpapalaki. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Itaas ang kamay ng Panginoon. Ikot natin ako. All the children of the world, in the yellow, black and white, and brown and brown and brown, and the children of the world. Jesus, heavenly the children, all the children of the world, in the yellow, black and white, and brown and brown and brown, and Jesus love the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. They're running, 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 running. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children. All the children of the world. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord, sa tagumpay, sa pagniligaya namin sa bata, Panginoon. Lord, nalangin kami silbi, Panginoon. Kahit sa kanyang ubo at sipon, nalangin kami, Lord, na bigyan mo ng paklitong kagalingan, Panginoon, sa mga oras nito. Tipuin mo siya, Lord, galing sa kanyang ulong, sa kanyang kalampakan. Bigay mo ang paklitong kagalingan, Lord. Salamat mo sa kanyang mga magulang, na ito din ang magabay sa lahat ng mga ninong at ninang, Lord. Pangalawang mga magulang, alam ko, Lord, na ikaw magbigay sa kanilang alaman kung paano ba tubayan ang bata, Panginoon. Sa oras na ito, nagpasalamat kami sa tagumpay na ginawa namin sa
paghandol sa bata, Panginoon. Dahil namin ang lahat na magpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. At pagkabayan ng... Smile mo lang, smile, smile. Oh, smile. Video to, video. May klaro nito na ulit na. La 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 la. Ito ba sa malapit, Mel? Anong oras bating? Ay, maulit namin. Pag-ibig ka na, dahil may niya kami ng pinggan. Dito. Baka sabihin nila walang kain. Ang kasal namin noon, yung taga-picture, nakalimutan niya mag-picture kasi Ayun, oh. kumain na rin siya. Kaya ang kasal tulong namin parang walang kain. Fried chicken. Iba't ibang putahe. Iba't iba. Kuya, oh, smile. Dito kaya, tingin. Ako yan. Ah! May lingaw. Dito, sa kanila, sa kanila. Nakihan ang subo. Oh, oh, oh. Ah! Huli sa video. Baka akala nila walang kain, ha? Kain yan. Marami. Sa tinuod ang talaga, gusto mo dito. Ay, medyo. Layo kayo na biyahe natin. Nung nag-ano ako ng kape, kumain ka lang sa Tingin mo na. Huwag ka nang serve. Hingi ka kayo sa Kain ate. kayo ng kain. Kutsara daw. Anong salad? Yung kutsara. Ikaw kumain ka kasi matagal pa tayo makakain mamaya paggabi. Kain mo nga muna. Mamaya manggugulong na rin. Pansalad. Nandito sa taas. Tama-tama pala, alas 12. Sakto kainan. Akala ko nga kanina wala pang 10. Patay pala yung ano. Dahil nasa inyong ano. Videoan ko si Arnel. Sige, Pans. Ulaw, kamusta yung iba? Ulaw. Palit ulaw. Dito banda oh. Oh. Ano? Wala talaga. Huli-huli. Huling-huli Wala mang subo ah. Walang subo daw, Pans. Sakihan ko na nga para may evidence yan. Oh. Kumain. Hindi lang kumain yung mama.